105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, hi! It's 9 minutes makalipas ang 12. Kumusta ba ang inyong Monday? Lalo na dito sa atin sa Metro Manila. O kayo ba ay medyo naaanggi-anggihan ng ambon ng konti, ulan ng bahagya, umuulambon, sabi nga, ano? Ay welcome na nga po sa ating programang H2H Heart to Heart. Talaga naman ang ating Monday, sumasabay sa mood ng karamihan. Hindi malaman, aaraw ba, uulan, sige lang, medyo nagdududa pa. Pero alam nyo, nasa kaisipan naman natin ang control Kaya take control. Sabihin mo, magiging maganda ang pagpasok ng panibagong linggong ito. Oo, ganyan. Panghawakan na nga po natin. Magiging magandang umpisa ng ating linggo dahil Disyembre na. Uy. Ayan, sige. Marami na nga po kasi ang excited. Marami na ang excited lalo na doon sa mga napangakuan na meron na tayong exchange gift ha. Doon sa mga gumagawa na rin ang kanilang mga wish list. Ayan, sa mga nananadya. Di ba kapag ganyan, kapag meron mga exchange gift, meron yung hanggang 300 lang, hanggang 500 o hanggang 1,000 yung exchange gift. Yung iba pa simple ha. Sinasadyan sobra-sobra sa halaga na pinag-usapan. Di ba? Para-paraan ha. Para-paraan ng pagkakataon. Chance na to no? Ayan, pero kung kayo naman, ang naka-exchange gift nyo ay generous enough, well, salamat, di ba? Pero kapag medyo, alam nyo na, sukat na sukat lamang din ang budget, salamat pa rin. Huwag sasamaan loob kayo naman. Basta i-enjoy natin, at i-share natin ang spirit of Christmas. Ang spirit of giving. Ayan, ang importante tayo bago matapos ang isa na namang taon ng 2024 na marami mga pagsubok ay meron pa ring, di ba, may nag-exchange gift na eskwelahan. Nasa school ka pa rin, di ba? Hindi ka kasama doon sa mga out of school youth. Ang dami mga gusto mag-aral dyan pero walang kakayanan na makapag-aral. 'Di ba? Meron kang exchange gift sa opisina. May ibig sabihin, meron ka pang trabaho. Ayan, ang dami-daming mga ang dami-daming mga dapat ipagpasalamat. Kaya naman learn to count your blessings, mga kapatid, At sana nga po, araw-araw ay kinakount nyo rin as a blessing ang pagtutok sa ating programang H2H Heart to Heart, mga panibago, mga kaalaman, lalo na nga sa ating pakikipagrelasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga jowa, sa asawa, sa mga anak, ganyan. Yan naman po kasi ang nilalaman ng ating programang ito. Kaya naman, with yours truly, Kuya Poy, ang inyong guwapopoy na nakikita nyo na nga rin po ngayon sa Channel 19 sa Signal. Welcome po kayo. At i-share na nga i-share ang ating live streaming ngayon. Ayan, i-share nyo na nga po, kahit na kayo ay nakatutok dyan sa inyong mga telebisyon. Puntahan nyo na nga po ang 105.9 True FM FB page. Okay? 105.9 True FM FB page at i-share na ang ating live streaming. Diyan na rin po kayo mag-comment. I-ready nyo na nga po ang inyong mga astig na mga advice, astig comments. At bukod po dyan, alam nyo, mamimigay po ulit kami ng ilang 250 pesos na cash sa ating programa. Kaya, di ba? Papasukin natin ang swerte ngayong linggo pong ito. Pero sa ngayon, maganda rin naman. Merong mga pampainit muna tayo, lalong-lalo na ang ating love question of the day. Sige, bilang panimula. Pero mamaya pa natin ito babasahin ha. Ibibigay ko na po sa inyo. Maraming salamat sa maraming mga sumasagot na rin po sa love question of the day natin. Dahil eto na nga yan, kapatid. Willing ka bang lunukin ang iyong pride para magkasundo kayo ni jowa o ni partner? Totoo? Willing ka bang lunukin na ang iyong pride para magkasundo kayo ni jowa o ng partner mo? Talaga? Kaya? Lulunukin nga ang pride. Sige, pinapatawad na kita. Pero tandaan mo sinasabi ko sa may pagbabanta Isa pa. Kukurutin ko yung singit mo Sinasabi ko sa'yo, hihilurin ko yung mukha mo.
Di ba may mga pagbabantahan ng ganyan? Ayan, pero sige, sagutin nyo na nga po yan. Naranasan nyo na ba o medyo mahirap sa'yo dahil nga, alam nyo na, medyo matindi ang inyong pinag-aawayan. Pero, hindi lang naman po yan ang ating pag-uusapan. Siyempre, pag-uumpisa na rin ng ating iHeart Surf segment mamaya. Tingnan natin, ano na naman ba ang ibibigay ng mga pagsubok, ayan, sa pamilya nila Marites. Ayan, si Mars Marites. In fairness, magkasundo ngayon si Mars Marites, tsaka si Winnie. Kaso, kapag magkasundo sila, may kaaway silang iba. Nangyari. Ayan, pero yan po ang ihahatid natin mamaya. Mag-uumpisa na naman tayo para sa ating iHeart Surf segment. At ngayon, dahil sabi ko nga sa inyo, i-ready nyo na ang inyong mga astig comments, astig advice, dahil eto na, papasukin na nga po natin sa oras nating 14 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po muna pala sa lahat ng mga nanood ng ating catch-up episodes yesterday. Alas 12 ng tanghali. Ang H2H Heart to Heart catch-up episodes. Every Sunday po yan, 12 to 2:30 p.m. Thank you mga kapatid. Ay siya, sige, umpisa na nga po natin itong ating astig na usapan sa H2H Astig Confessions. Aminadong hindi mahilig magseryoso sa relasyon itong si Melvin. Pero ang katwiran niya raw kasi, nagbago na raw naman siya at never na raw niyang ginagawa yung pagiging playboy niya dati. Sabi? Pero ang problema, kung kailan nga raw po naging seryoso na itong si Melvin sa pakikipagrelasyon, saka naman daw parang lahat na naging jowa niya, kung hindi nagloloko, iniiwanan na lang siya nang walang paalam. Iniiwanan ka ba? Baka nakalimutan lang. Yung huling araw na nakarelasyon niya, yung hiniwalayan siya, saka bumalik sa ex-jowa ng girlfriend niya. Yun, alam mo yun? Iniwan, tapos bumalik, ganyan. Napadaan lang yun. Pagka gano'n napadaan, pwedeng naligaw lang rin. Ayan, pero alam nyo etong pag-amin ni Melvin, nakakahiyaman daw, pero ayaw niya na raw kasing tumanda, lalo pat lampas na rin naman ang edad niya sa kalendaryo. 35 years old na po kasi itong si Melvin ng Mandaluyong. Kaya kausapin na natin. Melvin, magandang tanghali sa'yo, pare. Melvin? Yes po. Oo. Melvin, magandang tanghali. Ikaw ba naman kasi, ano bang katwira mo? Bakit ka nagloloko sa mga babae noon? Kasi po, yun talaga naging... Dali, Melvin, hinga ka muna. Hinga muna ng malalim. Hinga. Para naguunahan yung mga salita na lalabas sa bibig mo, lalong hindi maintindihan. Okay. Sige, hinga ng malalim. Okay, sige. Hindi ka nagseseryoso. Gwapo ka ba, Melvin? Hindi naman, sakto lang. Ay, salamat. Kasi naman, maakusahan na naman ng mga gwapo. Na hindi kasi, kaya hindi nagseseryoso kasi gwapo. Yan yung ganyan. Buti naman, sinabi mo na nandun ka sa sakto lang. Okay. Sige. Pero Melvin, ano ba yan? Hindi ka nagseseryoso sa isang babae dahil ba maraming mga pumapansin sa'yo, marami ka mga nakakakilala, o kaya ikaw mismo, kaya lipat ka rin ng lipat? Hindi ko po kasi magawian yung aking ugali na playboy talaga nung ako'y kabataan ko pa po. At kailan mo na-realize na gusto mo na nga na, teka, magseseryoso na ako, mag-i-stick to one na ako, I've had enough, tama na yung palipat-lipat ko ng destino sa mga babae. Kailan mo na-realize yan, Melvin? Siguro nung natawa na ako nung umano na yung edad ko, na umabot na ako ng lampas na sa kalendaryo. Ayan na. Tapos yung mga kaibigan mo, nakasama mo noon, mga nag-asawa na, masaya na rin sila, tama ba? Opo. Tahimik na. Actually, magulo pa rin naman yung buhay nila. Ang buhay mag-asawa po ay magulong buhay po yan, pero nakokontrol nila. Masaya pa rin kapag magkakasama, tama? Ganun yun. Opo. So, gano'n nakatagal ang paghihintay mo para sa the one, Melvin?
Ah, umabot na ng taon na rin naman eh. Nako. Kumbaga talagang itong sinasabi mo sa amin na pagka may naging jowa ka, basta ka na lang iiwanan ng walang Siseryoso. paalam. Seryoso. Oo. Kung kailan ka nagseryoso, tsaka naman At sila yung saka, Mm. lumalayo. lumalayo na lang. Pero Mm. dati, sila yung nagseseryoso. Iniyakan ka na ba ng babae? Hindi pa naman po. Mm. Okay. Pero dati ay wala kang pakialam. Pagka ayaw mo na, ayaw mo na. Ganun ka na lang magpaalam. Opo, ganun po ang kabataan ko po. Mm. Pero nung naging edad na kaya na po ako sa wastong edad na, tsaka naisip ko na po sa sarili ko na parang gusto ko nang lumagay sa tahimik. Mhm. Kaso, wala na naman sila namang lumalayo sa akin. Wala na nagsiseryoso sa akin. Ayan na nga yung sinasabi. Pero ito bang gustuhin mo na lumagay sa tahimik, ikaw ba sa sarili mo ay handa ka na rin ba o magpapaiyak ka na naman dahil alam mo kung edad lang ang paghahanda, kumbaga ay dumating na ako sa ganitong edad, magseseryoso na ako sa pakikipagrelasyon pero wala ka pa rin naman palang stable na trabaho, paloko-loko pa rin yung lifestyle mo, 'di ba? Wala pa rin direksyon. Baka kahit magseryoso ka, hindi ka makita ng babae na maayos na partner na, I mean, iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Baka naman ganun yan, Melvin. Po. Hmm? Para, Melvin, sino ba yung maingay sa background? wala po. May dumaan lang. May napadaan lang. Sabi mo, bilis-bilisan yung daan, ha? Kanina pa eh. Bakit na po? May iba ba ng daan dyan? Doon ka mo siya dumaan. O yun. Meron ka na bang preparasyon din? Sabi mo, ayaw mo na mag-isa. Stable na ba yung trabaho mo? May ipon ka na ba? Meron ka na ba? Kasi baka ibabase mo lang doon sa babase mo lang din yung stability mo doon sa makakarelasyon mo. Mahirap yan. Iiyak na naman ng babae niya. Naalis talaga. Hindi naman po. Meron na naman po akong gustong ipon naman po. Kaya kaya ko nang bumuhay ng pamilya po. Kaso, sila naman po nilisiseryoso, ako naman po nilalayuan nila. Parang bumalik yung ginagawa ko dati. Ayan, ikaw may ipon na, kahit papaano ay seryoso na talaga. Ready ka nang magpakilala sa mga magulang mo ng babae. Opo. Yun nga lang, wala pa ring Wala pa pa ring rin gusto na. nagsiseryoso po. Dati, ayaw kang hiwalayan ng babae. O ngayon, iniiwan-iwan ka. Meron ka bang panawagan sa mga babaeng mga nakikinig ngayon? Nabigyan ka naman ng pagkakataon. Sa mga ano ko lang ngayon, kung ano man yung nagawa ko nung nakaraan ko, ng pagkabata ko, sana naman, kung makahanap man ako, magsiseryoso na talaga ako. Hindi ko na gagawin yung ginawa ko dati pa, ng kabataan ko pa. Hindi lang po. Oo, alam mo, basahin ko lang yung ilan sa mga astig comments na ipinadala sa atin ng mga ng mga kapatid natin. Sabi ni Lordwin Torres, karma yan. O ganun lang. Matatanggap mo ba na karma yan? O hindi naman ganun kagrabe yung ginagawa mo sa mga babae noon? Na basta ka nalang umaalis, wala nang paalam. Hindi naman. Parang ganun na rin nga po. Parang ganyan na nga nangyari po. Pagka ayaw mo na, talagang exit ka na, bahala na, hindi na akong papakita sa'yo, ganun lang. Ayun nga po. Ayun lang. Sige, sabi naman niya, Elmer Buwan, #astig advice ko po Kuya Poy ay dapat hindi ganun ang ugali ni Melvin. Maling-mali po kasi yung ginagawa niya dahil baka makarma siya sa mga pinaggagawa niyang yan. Kung nasa tamang edad na siya, ay magseryoso na siya sa pakikipagrelasyon. Ang nangyayari sa kanya sa ngayon ay karma na. Naku,
Karma raw yan. Sa kalokohan mo dati sa babae. Ayan, tingnan natin ang advice naman. Astig advice ni Gina Angustia. Dapat talaga malinis ang pamumuhay para maging maayos ang kinabukasan. Lalo na sa pakikipagrelasyon. Makontento tayo sa simple lang. Tama na yung magpapalit-palit, magpalipat-lipat ng mga chicks. Baka sa huli, tayo nga ang mawalan. Itong sinabi ni Gina Angustia na to, yan yung eksakto halos na nararamdaman mo ngayon. Feeling mo, parang wala na nakalaan para sa akin. No. Yung nga po nangyari. Yan. Pero sa ngayon ba, kumusta ang buhay mo? Ano bang mga nagbago na talaga kumpara dati, Melvin? Pagtabihin mo, imaginein mo yung Melvin noon na mas immature pa. Sa Melvin ngayon, na ready na talaga na magseryoso. Ano na yung malaking pagbabago? Yung pagbabago ngayon, sa aking nakaraan, talagang magsiseryosohin ko na talaga magsiseryoso na talaga ako sa mga babae. Kasi gusto ko na nga, umidad na po ako ng ganito, sobre na sa kalendaryo. Kaya gusto ko na lumagay sa tahimik at magseryoso na talaga sa mga babae. Ayoko nang gawin yung aking nakaraan pa dati. Ikaw ba, syempre, ang unang-unang tanong ng mga kababaihan, hanggang ngayon ba, bata, relatively young ka pa rin, pare, 35 years old ka pa lang, Melvin. Opo. Baka ikaw naman ay maayos kausap ngayon, pero meron ka pa rin bisyo sa pag-inom. Yung inom naman po, pamandal dahil saglit-saglit na naman, hindi namang araw-araw po eh. Pagka may okasyon lang, yun naman po. Pero hindi naman araw-araw nag-iinom, wala namang masyadong bisyo. Sigurado ka na kapag may okasyon. Kasi may kakilala ko, sabi ko, Lunes na Lunes, nagiinom kayo. Syempre, Happy Monday. Happy Monday daw. Tapos kapag Tuesday, nagiinom ka pa rin. Happy Tuesday. Lahat na lang merong wala namang may birthday. Wala naman hanggang na yun. Hanggang Sunday. Masaya daw araw-araw. Isang linggo na nagiinom pa rin pero sineselebrate. Siyempre, sabi, buhay pa ako nagmamadali na yata. Nagmamadali na yata. Ayan. Pero, bukod doon, sa bisyo, may stable ka na rin trabaho na pagkukunan? Meron na po. May stable, maganda na po naman po yung trabaho ko. Kaya po, kaya ko nang buhayin ang aking. Kung may babaeng magiging girlfriend ko, iseryosoy ko na po siya. At may maganda naman akong trabaho na, permanente naman trabaho ko. Yan, decente trabaho. Hindi ko na siya lolokohin. Ano ba ang trabaho mo? Bali, po ako, isang electrician po sa isang company. Ayun, okay, maganda yan. Kasi yung iba, malakas lang ang trabaho kapag seasonal daw ang lakas ng trabaho kapag magpapasko. Ayan, o kaya kapag mga scammer. Kasi nakalabas ang pera ng tao ngayon. Yun, yung mayaman ngayon, yung mga scammer, mag-iingat kayo, wag niyong papasukin yung ganyang klase ng wag tayong manlalamang po sa ating kapwa. Bagaman, Melvin, sabi ko nga sa'yo, bata ka pa, wag ka magmadali. Ito lang rin naman, ang paalala ko para kay Melvin at para doon sa parang akala nila ay mga napaglipasan na sila ng kanilang mga kapartner sana. Sabihin na natin, dala ng kabataan o dala ng immaturity noon ay hindi nagseseryoso sa kanilang pakikipagrelasyon, karapatan ninyo na isipin kung karma nyo yan. Ayan, pero mas maganda kasi na tayo ay nakikita natin na nagbabago na tayo para sa atin basta ikaw ay naghahanap ng karelasyon hindi dahil sa ikaw ay tumatanda na. Hindi dahil sa ikaw ay may stable na napagkukunan na ng kwarta. Dapat ikaw ay maghanap na makakapartner mo for the right reasons. Dahil gusto mong maging masaya, gusto mo na yung saya na yun ay ibahagi mo dito sa espesyal na taong mapipili mo at makakasundo mo. At syempre, hindi lang naman yung laging saya ang hinahanap natin. Dapat tayo rin ay willing na i-share ang ating buhay sa mga pagsubok, 'di ba? Dito sa isang espesyal na taong ito. Yan, okay? Itaas-taas natin yung standards ng paghahanap natin ng makakapareha. Hindi yun dahil naiinip ka na, kinakantsawan na ako,
tumiedad na raw ako, wala na ako sa kalendaryo, baka mahirap sa mga babae, baka mahirapan na raw ako magbuntis. Ayan, successful naman ako, wala pa rin akong jowa. Kaya yung iba kasi, alam mo Melvin, namamadali tuloy, lalong napupunta sa maling tao dahil nakikinig doon sa payo ng iba na, magjowa ka na, sige na, nasa edad ka na, may stable na trabaho ka na. Yan, huwag kang makikinig sa mga ganon, okay? O, dapat tama yung rason. Melvin? Pa, Oo. May sinisigawan ka ba dyan? wala naman po. Wala. Hindi ikaw yun. Okay. Sige. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Melvin, ano? Ayan, meron ka bang mensahe pa para sa para sa mga kasama mo diyan, ng mga may ingay? Sige, batiin mo na nga yung mga 'yan. Binabati ko yung mga kasama ko dito sa amin. Mhm. Ano? Ano pa? Yun lang. Ano po? Yun lang. Okay. Ano po? Maraming salamat sa iyo, sa iyo. At syempre, wala tayong Viber. Kaya ba, Jeff? Ayan, alam nyo, meron tayong dahil dito sa pag-uusap natin ni Melvin, meron tayong mga bibiyayaan muna ng 250 pesos na cash. Pero bago yan, nagkaroon lang kami ng technical difficulty ng bahagyang-bahagya lang naman po ito. Para natalisod lang yung kordon namin, ano. Ayan, basahin lang natin ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi ni Bea Dalisay, kung anong ginawa mo, babalik din sa'yo. Ayan, ito si Mary Ann Andaya, para sa akin, hayaan mo siya at bahala na sa kanya ang puong may kapal. Maging wais ka sa iyong mamahalin na babae na hindi ka yung lolokohin. Ayan, so samantala, ito, congratulations na nga po. Ayun, si May ng Novaliches, Quezon City. Congratulations to you. At kay Bea Dalisay, meron kayong tag 250 pesos na cash para sa ating H2H Astig Confessions. Feeling ka ba nalunukin ang iyong pride para magkasundo kayo ni jowa o ni partner? Sabi ni Moonray, ay willing ako para sa aming relasyon at para sa pagmamahal ko sa kanya. Ganun naman dapat kasi, gagawin mo ang lahat para sa iyong minamahal. Ayan, sabi naman ni Sherry Ann Gole Cruz. Yes, sabi nga love is about compromising. A give and take relationship to make it work out. Ay, ang babait. Kasi malapit na magpasko. Ayan, si Mario Leyva Jr. Sabi niya, ay lahat-lahat gagawin ko para sa partner ko. Kaso, nagpa-picture sa'yo yung mag-iina ko. Hindi naman nila ako tinawag. Oo nga. Salamat naman Mario Leyva. Nakita ko nga ang picture dito. Thank you. Ayan, ito. Si Joraline Valeriano, sabi niya, yes, kung yun ang maganda sa isang relationship. Love before pride. Ganyan yan. Sabi ni Rosalina Dalangin, kaya ko pong lunukin ang aking pride sa ikabubuti ng aming pamilya. Yun. Kaya naman, in fairness, ang dami ha. In fairness, ang dami nga po dito na mga mapagpatawad talaga nating mga kapatid na nag-message. Ayan, pero siguraduhin nyo lang ha, kasi yung iba nakikita ko sa mga post magpapasko na. Sinasabi, hay nako, hindi kita mapapatawad, hindi kita may sinasabi pa, wag gagamitin ng Pasko para patawarin kita sa mga kalokohan mong sabi niya. Ganun, ang haba ng post. Hindi malunok-lunok yung pride. Ayan, pero alam nyo, sa mga kapatid nga po natin, maganda naman na tayo ay, sige, kahit alam natin na mas may katwiran para doon sa kapakanan ng nakararami at sa kapakanan ng mas importante nating mga relationship, lalo na nga sa pamilya, sa mag-asawa, ano ba naman, yung lunukin natin ang pride natin para sa ikatatahimik ng lahat, para maging payapa ang takbo ng
ang ating relasyon. Sa mga kapatid nga po namin mula dito sa lahat ng mga tauhan namin sa H2H, may oras pa tayo. Maraming salamat mula sa aming direktor, si Direk Nanding Bazarte. Ayan, sina Aaron Tolentino, welcome back. Ayan, Bea Rodriguez, thank you so very much. At syempre si Nia Bugarin de Guzman, maraming salamat. Wala na akong nakalimutan. Wala na. Si Jeff Batlanga. Kalukuhan! Ayan, at syempre sa emotional support din ni Jenjen Morales. Oo, na kahit nagpo-programa kami rito ay talaga nandyan. Maraming salamat po sa inyo. Bukas, ulitin po natin ang ating magandang sinimulan, ha, mga kapatid. Alas 12 ng tanghali, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy para sa ating programang H2H, Heart to Heart. Dito lamang po yan sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.